Nasa 26 na individual na ang naiulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Tino sa bansa ayon yan sa Office of Civil Defense, habang may 7 iba pa ang nawawala sa Cebu. Ang detalye sa report ni Rod Lagusad. Umabot na sa 26 ang bilang na naiulat na namatay sa pananalasa ng Bagyong Tino sa bansa ayon sa Office of Civil Defense. Paliwanag ni OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, ang bilang na ito ay subject pa sa verification at validation. Anya mula sa bilang na ito, 22 ang mula sa Region 7 kung saan karamihan dito ay mula sa Cebu. Isa ang mula sa Region 8, isa sa Region 6 at 2 naman sa Negros Island Region. Bukod dito, naiulat din ang nasa 7 nawawala sa Cebu. But so far, based on assessment, sa dinaanan niya, mukhang Cebu ang badly hit, no? Cebu area. Nakita naman natin sa mga pictures, no? Based on spot reports na medyo mataas nga yung tubig. Medyo marami nga yung tubig na buhos sa Cebu. And we're trying to get the exact, no, from Pag-asa. Base sa inisyal na ulat, pagkalunod ang tinitingang dahilan ng pagkamatay ng mga nasawi. Umaasa naman ang OCD na hindi na madadagdagan ang bilang na ito. Kasabay nito, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa DSWD pagdating sa evacuation center, lalo't may mga bahay na nasira. Anya, lubhang apektado ang Central Cebu. It's really overwhelming on the part of Cebu kasi yung mga highly urbanized area ang tinamaan, no? Yung Talisay, yung southern part ng Cebu City, no? Mandaue. Offhand, based on pictures, mga spot reports, talagang doon medyo concentrated yung ulan. Matapos ang pananalasa ng bagyo, may mga lugar nang bumaba ang level ng baha. Samantala, humingi ng pangunawa at panalangin ng OCD kasunod ng bumagsak na helicopter ng Philippine Air Force. They were en route to Butuan para po gamitin ng ating RDRMC doon for the response effort. So we are saddened by this news and rest assured na this will not prevent us from what we are doing. Part ng mission nila is to provide the platform, yung ating mga helicopter, no? Na gamitin ng ating RDRMC, ng ating response teams to do ARDENA, to deliver immediate supplies. Samantala, patuloy ang monitoring at paghahanda kasunod ng panibagong bagyo na maaring maglandfall. Kasama na dito ang pagkakaroon ng early intervention para maibsan ang posibleng epekto ng bagyo. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.